Ang mga welga, mapayapa yan. Basta hindi... Ngayon, kaya lang hindi nagiging mapayapa is because merong pag-encroach ng iba't ibang mga puwersa laban doon sa striking Na workers. ina-hire ng Yung panahon management. nung panahon namin, no? Ang kaharap namin doon, hindi dump truck. No? Kung hindi, mga goons. tao mismo, mga goons. At ang iba dyan, may mga karmas pa. Armado. Yes, oo. Talagang hinaharap namin yan, nilalabanan namin yan. Kasi wala kami magagawa eh. Kung yung karapatan natin under the Constitution, Bill of Rights, no? Bali wala yan kung hindi mo exercise. Kung hindi Dahil? dahil kasi, You don't wait for the people, for the government to give it to you. correct, hindi mo ibibigay yan ng government eh. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ginoong Nick Ilman, kasamang Nick, paano nyo ginagawa? Hindi lang ang mga kilusang manggagawa, kundi ang kilusan ng mamamayan sa panahon na sinisikil ng martial law at panahon ito ng kagipitan at madilim na kasaysayan natin ng panahon ng 1974 sa Ramada Hotel. Ikaw ang national president ng Ramada Hotel Employees Union, mga welga nyo at pati pagbubuo ng kilusang Mayo 1. Paano mo na i-relate yung ganitong paliwanag ni Atty. Mark Tolentino doon sa historical na karanasan mo at sa kinakaharap nating kalagayang sitwasyong politikal na may paninikil at panunupil din na nararamdaman? Go ahead, Ginong Nick. Actually, kaugnay doon sinasabi ni Atty. Mark, no? Hindi pwede o hindi dapat magkaroon ng permit, no? Noong martial law days, no? Because of the General Order Number 5, basically, totally, yung the right to strike Bawal. ay bawal, no? Right to assemble, bawal po yan. Ngayon, kami mga manggagawa, dahil sa aming karapatan, no, inherent right ng mga manggagawa yan eh. So, because of our inherent right, lakas loob kaming nakipaglaban. At maski walang permit o walang notice of strike, etc., etc., as long as iyong mga demands ay legitimate, no, ay karapatan mong igiit yan. At basta mapayapa ang kondukta. Correct. Ngayon, banabanggit mong mapayapa, basically, ang mga welga, mapayapa yan. Basta hindi... Ngayon, kaya lang hindi nagiging mapayapa is because merong pag-encroach ng iba't ibang mga puwersa laban doon sa striking na workers. ina-hire ng management. Yes. Ang tawag natin dyan nga kasamang Nick ay iskirol. Iskirol. Mga yes. scabs. Katulad Nagisaw-saw. katulad na limbawa ng ano, katulad ng bawa ng sama sa Ramada Hotel. By the way, where is Ramada Hotel? Naririnig ko lang yan nung bata ako. Sikat na hotel yan, malaking hotel. Saan ito ngayon? Five-star hotel yan eh. Oo, no? saan ito? Dito po, situated dyan dati, dito sa merong kanto ng Pedro Hill, tsaka ano ba yung... May Malati area. Sa may Malati area. Ngayon ay Robinsons na ngayon. Robinsons Ermita. Opo, hanggang ano yan, hanggang Paura yan. Yan palang Ramada Hotel. Bakit pagmamayari ba ito ng mga Gokongwe? Opo, may-ari niyang Gokong Way. Gokongwe pala itong Ramada So, Hotel. yung aming karapatan dyan, dahil kasi hindi kami binibigyan ng Anong taon ito? That was Nung ikaw ay namuno sa union nito? 1978, 70 hanggang 83. So, martial law pa. Yes, talagang welga kami ng welga dyan, no? Dahil kasi hindi kami pinapansin, etc., etc. Legitimate naman yung aming demand. So wala kami magagawa kung hindi exercise namin yung karapatan namin. Pero sinasaktan kayo noon. Lumalaban kami. Lumalaban kayo. Dahil kasi yun ang dapat. Gaano kalaga ang lesson na yon? Na ngayon, ang taktika hindi na iskirol sa mga manggagawa, mga kababayan, kundi dump truck, traktora, at mga bulldozer. Makikita niyo dyan sa ating mga footages kung paano nagbaha ng dump truck, bulldozer, at mga traktora na wala namang inaararo na lupaing sakahan at wala namang mga basura na hakutin, ay pinarada ang mga dump truck sa Tacloban, sa Freedom Park. Sa Freedom Park. Ganon din sa Dumaguete. Ginong Nick Ilman, sa panahon ninyo at sa panahon ngayon, ano ang historical relevance ng paggigiit at paninindigan at paglaban ng mamamayan na sinasabi ni Atty. Mark Tolentino, hindi kinakailangang hinga ng permit ang pagpapahayag, pagbubuo ng asosasyon at ang pag-assemble at pati ang pagrally sapagkat yan ay karapatan na nakasaad na sa konstitusyon. Samantalang ang mga dump truck at ang mga tent ng pulis,
mga bulldozer at traktora, inaagawan ng democratic space ang mamamayan under the Marcos Jr. Sa inyong panahon, mga iskirol at mga goons ang ginagamit. How do you correlate the historical relations? Alam mo, kung i-equate natin sa sitwasyon ngayon yan, ewan ko, ang term ko, Attorney Mark, no, kung tama na, merong de facto na martial law. Ewan kung correct yung term na yun, no? Although na Pag hindi sinabing de facto, Attorney Mark, Actually, de facto, walang declaration. walang declaration, declaration, pero umiiral ang kaparehong sitwasyon. Iba kasi ang martial law ng 1973 Constitution. Yes, Iba yung 1986 Constitution. Puntahan natin, Attorney Mark. Balikan kita, Ginong Nick. Hanging question yun kay Attorney Mark sa sinasabi mo. Bakit mo natatanaw na parang magkapareho, kaya tinawag mong de facto, samantalang yung panahon ng martial law ay aktual na gumanap talaga ang martial law, ito nakikita mo may mga pattern ng kapareho. Bakit mo na-observe? Actually, ganito, wala akong nakikitang kapareho eh. Bakit? Magkakaiba sa totoo lang. Nung panahon namin, no, ang kaharap namin doon hindi dump truck. No, kung hindi, mga goons. tao mismo, mga goons. At ang iba dyan, may mga karmas pa. Armado. Yes, oo. Talagang hinaharap namin yan, nilalabanan namin yan. Pero kasi wala kami magagawa eh, kundi lumaban. No? Ngayon, itong mga dump truck nito recently, At mga traktora. no, eh hindi naman itong mga tao eh. Ano dapat mong katakutan? Ang dapat natin gawin dito, yung exercise natin ng ating karapatan. So, ang ibig mo bang Basic kasi sabihin, yun Ginong Nick Ilman, ang mga hakbang ng maisog, rally na ito, Yeah. batay sa paliwanag ni Atty. Mark Tolentino sa legal na perspective, ay dapat igiit ng taong bayan Correct. ang Oo. kanilang pag-angkin ng karapatan nila na magpahayag at magtipon-tipon. Or else, no, yung karapatan natin under the Constitution, Bill of Rights, no, baliwala yan kung hindi mo exercise. Dahil? Kung hindi mo, dahil kasi, You don't wait for the people, for the government to give it to you. correct, hindi mo ibibigay yan ng government eh. in the first place, ganito ka, Eric, Attorney Mark, no, yung Freedom Park na inaano ngayon, that was a product of our, ano noon, Yung struggle against martial law. noon, yes, so against martial law. tama ka Kaya noong dyan. palit ng gobyerno noon kay Cory Aquino, okay? Nagkaroon tayo ng mga ano, freedom Park. parks. Now, ganito. Meron akong kikwento sa inyo. Months after ng declaration, ng pag-assume ni Cory Aquino, sa Supreme Court, no? Nagkaroon kami ng rally. Ako yung nag-lead niyan, no? KMU ka pa. KMU ko noon. Ako yung nag-lead niyan. At talagang massively, talagang nag-protest kami in front of the Supreme Court. Dito sa Padre Dito sa Paura. Pau de Paura. In effect, as a result, no? Inano ko, tawag nun, pinagsabi ako ng Supreme Court na Kinontempt ka? within how many days, no? Magsalita ka, magsabi ka bakit hindi ka namin pwedeng i-contempt. Pinadalan Okay. ka ng somon. Yes, oh. So in other words, yung mga abogado nating mga patriotic at nationalist, at that time pa sa pamumuno ni nasawing Attorney Lando Ulalia, no? So ipinaglaban namin, no, yung kaso na yon, yung karapatan na yon. So basically, sinabi so in short, no, pinagalitan lang ako ng Supreme Court. At sinabihan Okay. ka, kasi nakakapag-create ng disturbance, sabi nila. Nabasa ko yan eh. Doon sa kanilang proceedings, pero ang sagot yata ninyo doon at pananindigan, ang karapatan sa pagpapahayag ay hindi pwedeng i-equate sa proseso lamang ng mga administrative functions ng Correct. korte. Basically, in honor ng Basa ko Supreme yan. Court yan. In honor ng Supreme In honor Court yan. ng Yes, position oo. So, wala man akong pangalan ko doon sa scratch. Sa skala yan. Nandun Sa doon eh. Supreme Nandun eh. Court ruling annotated jurisprudence. Attorney Mark Tolentino, your comment. May batas yan. Yung batas na yan is the Public Assembly Act. Actually, ang gumawa niyan is Marcos Sr. Kaya batas pambansa. Batas pambansa yan. I forgot the exact number. but it Batas is pambansa 880. 232 yata? Basta ganun. 880 ata. Basta it is a Public Service Act. Nakalagay doon na kailangan may Freedom Park. Ang Freedom Park, through an ordinance, mag-declare ng Freedom Park, hindi na kailangan ng permit. Okay. So, kung yung permit na require ng batas is only in relation to the use of public property. Like for example, magwelga ka sa daan in front ng Supreme Court, kailangan ng permit. Magwelga ka sa City Hall, Kasi in front ng City Hall, kasi daan yan eh. may traffic. Public property yan, so property. kailangan ng permit, not for the rally or for the Exercise of your right. of your right to expression, but for the use of the property. Klaro. Except doon yung Freedom Park. Ang problema, ang mga Freedom Park, ginawang parking lot. Tama. So yan. So, technically, there is a circumvention of the law
na yung tinatawag na Freedom Park. Kasi kung parking ang pinag-uusapan, marami namang parking dyan. Bakit doon pa sa Freedom Park i-park? And at a time pa sa schedule ng mga rally. Yes. So, ibig sabihin, it's something suspicious, something fishy ang nangyari. So, ibig sabihin, nakakaduda. Nakakaduda. Kasi kung wala ang rally, ang mga dump truck at traktora ginoong Nick Ilman at ang mga bulldozer wala din. Wala din. Pero kung may announced schedule of rally, dumadagsa at dumadami sa Freedom Park at mga plaza ang bulldozer at mga traktora kagaya sa Dumaguete, sa Tacloban at posible sa iba pang mga lugar. Tama. How do you look at this kind of approach? Nga kung tawagin ni ginoong Nick Ilman ay pwede niyang banggitin daw na de facto martial law dahil pumipigil na magbigay ng democratic space for the democratic exercise of fundamental rights of the people, Attorney Mark. Ayon de facto, ibig sabihin, walang declaration of martial law. But kailangan natin i-explain sa taong bayan, ano yung tinatawag na martial law? Iba yung martial law noong 1973 Constitution, iba ang martial law sa 1987 Sige, Philippine please explain. Constitution. Under the 1987 Philippine Constitution, pag nagdeklara ang presidente ng martial law, ang ibig sabihin doon, calling out power lang of the armed forces to suppress violence. Yun lang. Ipapanawagan niya lang. Yes, calling out, ibig sabihin, tinatawag niya yung mga military para i-suppress yung violence or mga rebellion kung may nangyayari gano'n. But it will not suspend the operation of the Philippine Constitution. Ayun, ibig klaro, sabihin, nandyan pa rin yung due process, nandyan ang equal protection, nandyan yung freedom of press, freedom of expression, nandun yan. Even though magdeklara ang presidente ng martial law, kasi very clear, the martial law, the state of martial law will not suspend the operation of the Philippine Constitution. Hypothetical, Attorney Mark, and Ginoong Nick Ilman, pwede ka mag-react. Yeah. Sorry. Okay, sige. Tapusin ko lang isang tanong kay Attorney Mark. Paano pag ginawa ng Marcos Jr., hypothetical, academic point, na magdeklara siya ng martial law, hindi niya i-inform ang Congress, pabarikadahan niya sa mga police at military, at saraduhan niya the way na ginawa ng tatay niya, isuspend niya by declaration, kung ano man ang gagawin niyang declaration, ang court operations, sino makakapigil sa kanya? So, ang mga kapigil, of course, taong bayan. Kasi may tinatawag tayo na public office is public trust. Hindi naman ibig sabihin, presidente ka, you're above the law. Okay. Ganun yan. That's why may mga grounds po tayo for impeachment, grave abuse of yung inabuso mo yung pagtitiwala ng taong bayan sa'yo, yung culpable violation of the Philippine Constitution, that may be a ground for the So pag ginawa niya yan, the people will have to resist. pwede mag-file, may tinatawag tayong constitutional ground, may tinatawag tayong extra-constitutional. Yung constitutional ground, yun pwede mag-file ng impeachment. Paano pinasarado niyang korte? Yung hypothetical, impeachment, doon i-file yan, hindi sa court i-file yan. Ano pati sa Congress pasarado niya? Yun yan, yung tinatawag na extra-constitutional tayo. Ang extra-constitutional, it was recognized sa 1987 EDSA Revolution. Okay. So, ibig sabihin, mga grounds yan pwedeng extra-constitutional. Ibig sabihin, extra-constitutional, wala kasi nakalagay doon sa ating saligang batas na dapat mag-rally tayo para mawala ang presidente. Walang ganon. Nakalagay sa batas, dapat mag-file ng impeachment para mademanda o may due process doon sa Kongreso papunta sa Senado. Okay. Yun yan. Constitutional basis. Kaya kinontrol niya ang House of Tambalos. Yes. Okay. So, kinontrol niya kasi one-third lang, isang congressman lang ang mag-endorse of any impeachment complaint. Pwede na. Aakyat na yung kaso niya papunta sa Committee on Justice, tapos one-third lang ng congressman ang kailangan para maakyat ang kaso papunta sa Senado. At One-third lang. So, ibig sabihin, kung there are about 300 So 100 plus 100 plus lang kailangan ng congressman, pwede nang i-endorse ang impeachment complaint papunta sa Senado. Ayun. So yun ang tinatawag na constitutional ground. Ang extra constitutional ground, yun ang people power, mga ano yung dapat gawin. So, Bago mag-react si Ginoong Nick Ilman dito sa talakayan na ang gulo na yan, does it mean that the extra constitutional action is also illegal or is it legitimate? may nagsasabi na illegal kasi revolution daw yan, rebellion daw yan, sedition daw yan. But pwede natin sabihin din in the eye of the law na yung legal basis natin, yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang sa taong bayan ang pagiging presidente, pagiging vice-presidente, pagiging senador, pagiging congressman. Kasi pinagkatiwala lang, anytime, pwedeng kunin yan ng taong bayan. Ayun. Ginoong Nick Ilman, gaano kahalaga ang people power movement, ang direct protest movement,
doon sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na hindi outright and automatic na within ang tinatawag na extra constitutional actions like people power or direct actions to the people on the street, valid yan sapagkat kinikilala ng kasaysayan, kinikilala ng international communities, at yan ay nakasaad na rin sa naging karanasan ng ating lipunan. Ginong Nick Ilman. So basically, sasabi ni Attorney Mark, no, yung constitutional, extra constitutional process, no, ako tingin ko, ano yan karapatan yan. No? Dahil kasi given kung isang sistema ay repressive, no, oppressive against the rights of the Filipino people or against the right of the people, may karapatan ang mga mamamayan na talagang mag-go against the current repressive oppression system, no? Na-prove na yan proven na yan noong 1986. At noong 2001. At noong 2001. Saka, no? ang 86 sa Marcos Sr., Yes. ang 2001 kay former Yes, President oo. Erap Estrada. So,